Noong Pebrero 1984 sa isang tahimik na barangay ng Valencia sa lungsod ng Ormoc. Habang nasa labas ng bahay si Jovito Ravelo o mas kilala na si Toby, may napansin silang isang malaking metallic object o bilog na bagay na napakaliwanag at lumipad ng napakabagal na bumaba patungo sa kakahuyan. Ang bagay ay di umano'y lumapag sa isang taniman ng sagingan sa liblib na bahagi ng Valencia. Nang lumapag ito, nagdulot ito ng malakas na pagyanig na tila biglaang lumapag sa lupa na nagdulot ng makapal na alikabok sa paligid. Ang bagay na lumapag, ito raw ay kulay, silver o metallic, bilog, saucer-shaped o parang hugis plato. At napakatayog, tinatayang kasing taas ng isang bahay. Sinasabing nakakita si Ravelo ng isang nilalang na lumabas mula sa bagay na lumapag. Inilarawan ang nilalang na maliit, na may payat na katawan, malaking ulo at mahabang braso at kamay. Sinasabing mayroon itong malalaking mata at walang buhok. Nang linapitan niya ito, may nagsasabing nagbigay ng isang maliit na parang bato o small stone-like object. Ang nilalang kay Ravelo na kalaunan ay naging bahagi ng kwento. Pagkatapos ng insidente, may ilang ulat ang nagsasabing pinuntahan ito ng mga opisyal ng gobyerno ang nasasabing lugar na pinaglapagan ng bumagsak na bagay. At pinalibutan ng mga sundalo at ginawang cordoned off at kinuha ng militar ang lugar para sa investigasyon. At sa hindi malamang dahilan ay pansamantalang ikinulong si Ravelo para di umano sa investigasyon. Matapos ang ilang araw o linggo, sinasabing nakita ulit ng mga tao ang bagay na lumipad pa itaas at bigla na lang nawala sa himpapawid. Ayon sa inilabas ng mga ulat, wala namang opisyal at pisikal na ebidensya tulad ng crash debris o walang natagpuang mga bakas o pinaglapagan ng sinasabing bagay sa lugar ayon sa opisyal na ulat ng gobyerno na napatunayan sa publiko na magkokumpirma sa kwento ni Ravelo. Ngunit ano ba ang nangyari kay Ravelo? Matapos siyang makita ng mga autoridad sa landing site, siya ay di umano'y kinuha o na-detained. Ang layunin nito ay upang malaman kung totoo ang kanyang sinasabi at para na rin panatilihing classified o lihim ang nangyari. Sinasabing kinumpiska ng militar o ahensya ang anumang ebidensya na hawak ni Ravelo, lalo na ang maliit na parang batong, stone-like object na binigay di umano sa kanya ng nilalang. Pagkatapos ng ilang araw o linggo ng detensyon, siya ay pinalaya. Ngunit ayon sa mga nag-uulat, si Ravelo ay naging iba o tila natakot pagkatapos ng karanasan at ng interogasyon. Maraming ulat ang nagsasabing pinilit siyang manahimik at hindi na muling ikwento sa publiko ang kanyang nakita. Sa kabila ng banta o pakiusap, nagpatuloy pa rin si Ravelo sa pagsasabi ng kanyang kwento sa mga mahilig sa UFO at mga investigator na pumupunta sa Ormoc. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, patuloy pa rin siyang nanindigan sa kanyang kwento tungkol sa UFO landing at sa nilalang. Tandaan, ang lahat ng impormasyong ito ay nagmula sa mga personal na salaysay, lokal na kwento at mga ulat sa ufology at hindi ito kumpirmado ng anumang opisyal na ahensya ng gobyerno. Hindi kaya tinatago lamang ng mga ahensya ng gobyerno sa atin ang mga kakaibang pangyayari upang matakpan at maiwasan at mga tanong sa mga bagay na magpapagulo sa lahat.